Ika-5 ng Disyembre, taong 1992, sa Moscow. Dalawang magnanakaw ang dumating sakay ng kotse sa opisina ng isang pribadong kumpanya na tinatawag na MMM. Sinuri nila ang paligid at wala silang napansing kahit isang gwardya. Kinuha ng mga magnanakaw ang dalawang malalaking bakanteng bag mula sa kanilang sasakyan at naglakad patungo sa gusali. Matapos nilang sirain ang mga pinto, napahinto sila sa matinding pagkamangha sa kanilang nakita. Napagtanto ng mga magnanakaw na hindi magiging sapat ang dalawang bag para sa lahat ng pera. Ang gusali ay puno ng pera hanggang sa kisame. Bawat silid sa opisina ay napuno ng salapi. Isa sa kanila ang agad na tumakbo palabas patungo sa kotse. Inilapit niya ito sa mismong pasukan ng opisina. Napansin ng mga magnanakaw na tumunog na ang alarma, kaya nagmadali sila at sa loob lamang ng 15 minuto ay napuno nila ang kotse ng pera at biglang naglaho. Ilang minuto makalipas, dumating ang seguridad. Napansin nilang ninakawan ang opisina at agad nilang tinawagan ang may-ari ng kumpanya na si Sergey Mavrodi. Nagising siya dahil sa tawag at nagsimulang makinig sa mga nababahalang gwardya. Iniulat nila ang pagnanakaw, ngunit walang makapagsabi kung gaano karaming pera ang nawala, dahil ang opisina ay punong-puno pa rin ng salapi hanggang sa pinakataas, at halos imposibleng mapansin kung may anumang halagang nawawala. Hindi nasiyahan si Mavrodi at sinabi niyang huwag siyang gambling sa gabi dahil lamang sa ganoong kaliit na bagay. Ito ay dahil marami pa siyang opisina na katulad nito. Ayon sa magaspang na pagtataya, ang kanyang mga bodega ay naglalaman ng halos 1/4 ng kabuuang budget ng Russia. Ito ay kwento kung paano ninakawan ng isang ordinaryong matematikong lalaki ang 15 milyong mamamayan ng Russia ng 80 bilyong dolyar. Noong unang bahagi ng dekada 90, si Sergey Mavrodi, kasama ang kanyang kapatid at katuwang, ay nagparehistro ng kumpanyang MMM. Ang pangalan ay mula sa mga unang titik ng mga nagtatag at kalaunan ay naging simbolo ng isa sa pinakamalalaking panlilinlang sa pananalapi sa kasaysayan. Sa simula, si Mavrodi ay nakatuon sa pag-aangkat at pagbebenta ng mga kagamitang pang-computer. At naging matagumpay siya rito, dahil alam niya kung paano epektibong makaakit ng atensyon ng mga mamimili sa pamamagitan ng mga mapangahas na patalastas. Bukod pa rito, matapos ang pagbagsak ng USSR, nagkaroon ng kakulangan ng mga computer, makinang pangkopya, at mga printer sa bansa, kaya mataas ang pangangailangan para sa mga produktong ito. Dahil naging matagumpay at tanyag ang kanyang kumpanya, nagpasya siyang manghikayat ng karagdagang pamumuhunan mula sa ibang tao. Muli niyang nirehistro ang MMM bilang isang kumpanyang may hati-hitong pagmamay-ari ng mga shareholder at nagsimulang magbenta ng tunay na bahagi ng kumpanya. At ito ay gumana. Nagsimulang bumili ng mga bahagi ng kanyang kumpanya ang mga tao ng maramihan, umaasang magdadala ito ng malaking kita sa hinaharap. Napagtanto ni Mavrodi na ang populasyon ng Russia ay kulang sa kaalaman sa pananalapi, naniniwala sa madaling pera, at handang magligak ng kanilang pera sa kanyang negosyo. Kaya nagpasya siyang lumikha ng isang napakalaking piramideng iskema na magtutulak sa 15 milyong mamamayan ng Russia na manguunan sa kumpanya. Nauunawaan ni Mavrodi ang kahalagahan ng patalastas at bihasa siya sa pagmamanipula ng sikolohiya ng masa. Kaya agad siyang naglunsad ng napakalaking kampanya sa ugnayang pangmadla para sa mga bahagi ng MMM na ipinalabas sa buong bansa. Ang mga patalastas ng piramideng iskema ay nasa lahat ng dako, sa telebisyon, sa radyo, at sa mga pahayagan. Ang patalastas sa telebisyon ay sumasakop ng halos 1/4 ng oras ng pagpapalabas. Ipinapakita sa mga patalastas kung paano ang iba't ibang tao, mula sa karaniwang manggagawa hanggang sa matatandang pensyonado, ay bumibili ng mga bahagi ng kumpanya at tumatanggap ng hindi kapani-paniwalang kita. Halos bawat mamamayan ay nakakakita ng ganitong mga patalastas ng ilang ulit bawat araw. Kung sakaling may makaiwas sa patalastas sa telebisyon, tiyak na makakakita siya ng mga poster at malalaking karatula ng MMM na may mapangahas na mga slogan sa bawat lungsod ng Russia. Upang makakuha pa ng mas malaking tiwala mula sa publiko at makalikha ng imahe ng isang matagumpay na kumpanya, nag-organisa pa si Mavrodi ng mga araw ng libreng sakay sa metro para sa lahat. Hindi magsawa ang mahihirap na mamamayan sa ganitong kabutihang loob at naniwala sila sa tagumpay ng kumpanya at ng may-ari nito. Paano gumagana ang pinansyal na iskema ng MMM?
Iniaalok ng organisasyon sa mga tao na bumili ng mga bahagi sa kaakit-akit na presyo, na nangangakong halos kamangha-manghang tubo. Ang tagumpay ng kumpanya ay ipinaliwanag sa simpleng prinsipyo ng piramideng iskema. Ang pera ng mga bagong mamumuhunan ang ginagamit upang bayaran ang mga naunang naglagak ng pera. Habang lumalaki ang halagang kasangkot, nagbabayad ang kumpanya sa mga mamumuhunan nito ng malalaking halaga, kahit na wala namang tunay na gawaing pang-ekonomiya sa likod nito. Ang mga bahagi na may nominal na halaga na 1,000 ruble, na inilabas sa anyong papel, ay nagsimulang ibenta noong unang araw ng Pebrero, taon na 1974. Ngunit sa katunayan, ang mga ito ay simpleng may kulay na papel lamang na walang anumang legal na obligasyon. Mabilis na tumaas ang halaga ng mga bahagi ayon sa prinsipyong, ngayon ay mas mahal kaysa kahapon. Sa paglipas ng panahon, ang halaga ng mga bahagi ay tumaas ng 127 ulit. Literal na nakikita ng mga tao ang perang, lumalaki, sa loob lamang ng ilang araw. Ito ay naging malakas na motibasyon upang makaakit ng patuloy na mga bagong kliyente na nais yumaman. Kaya nagbukas ang mga opisina ng MMM sa bawat malaking lungsod ng Russia kung saan maaaring bumili ang mga mamamayan ng mas marami pang bahagi. Si Mavrodi ay naging parang isang tunay na mesiyas para sa karaniwang mga tao. Sobra ang pagmamahal ng publiko sa kanya. Minsan pa nga ay bumili siya ng oras sa telebisyon sa gabi ng bagong taon sa isa sa mga kanal ng oposisyon at siya ang bumati sa populasyon sa halip na ang pangulo ng bansa. Ang kumpanyang MMM ay naging napakapopular kaya ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Kaya milyon-milyong tao ang bulag na nagdala ng lahat ng kanilang pera sa organisasyon. Ngunit ang lahat ng gawain ng kumpanya ay nasa panganib na ngayon. Ang pagbati sa bagong taon at ang katotohanang ang isang dating hindi kilalang matematikong lalaki ay nagsimulang ituring ang sarili na kapantay ng Pangulo ng bansa ay nagdulot ng hindi pagkasya ng pamahalaan. Inaresto si Sergey at inakusahan ng pandaraya, at agad na bumagsak ang halaga ng mga bahagi ng kumpanya sa kanilang pinakamababang antas. Tumigil ang mga pagbabayad. Milyon-milyong tao ang nagsimulang magsagawa ng mga protesta at sumigaw upang hilingin sa pamahalaan na palayain si Mavrodi mula sa kulungan. Napagtanto ni Mavrodi ang napakalaking suporta ng publiko at nagpasya siyang gumawa ng isang radikal na hakbang. Habang siya ay nasa likod ng rehas, inanunsyo niya ang kanyang intensyon na tumakbo bilang Pangulo ng Russia, na lumikha ng bagong kaguluhan sa media tungkol sa kanya. Kinumbinsi ni Mavrodi ang mga mamumuhunan na ang kanyang paglaya ay magpapahintulot sa pagpapatuloy ng mga bayad at magtitiyak ng ipinangakong kita, kaya handa ang mga tao na bumoto. Nagbanta si Mavrodi sa mga politiko na sa tulong ng milyon-milyon niyang taga-suporta ay maaari siyang mang-alap ng legal na referendum na may 10 milyong boto sa loob lamang ng isang linggo at pabagsakin ang pamumunong pampolitika ng bansa. Natakot ang mga awtoridad at pinalaya siya mula sa kustodiya makalipas ang 10 araw mula nang siya ay arestuhin. Upang maiwasan ang mga susunod pang pagsalakay ng mga tagapagpatupad ng batas, iniharap pa rin ni Mavrodi ang kanyang kandidatura para sa halalan ng parlamento ng Russian Federation. Siya ay nahalal, at dahil dito ay nakatanggap siya ng kaligtasan mula sa pag-uusig. Mula noon, mas lalo pang lumaki ang suporta at pagkilala ng publiko kay Mavrodi. Kaya nang hindi nag-aaksaya ng oras, nagpasimula siya ng panibagong napakalaking alon ng pagbili ng mga bahagi ng MMM sa pinakamababang presyo, na sinasabing tataas muli ang kanilang halaga ng 100 ulit gaya ng dati. Ngunit hindi ito nangyari. Lumipas ang mga linggo, ngunit hindi tumaas ang halaga ng mga bahagi, at tumigil ang mga bayad. Ang laki ng panlilinlang ay naging napakalinaw kaya napagtanto ng karamihan ng mga tao na ang kanilang pera ay nawala na magpakailanman. Ang pagbagsak ng MMM ay naging isang mabigat na dagok sa humigit kumulang 15 milyong mamamayan na nagtiwala ng kanilang ipon sa kumpanya. Ayon sa magaspang na pagtataya, nagawa ni Mavrodi na nakawin ng mahigit 80 bilyong dolyar. Unti-unting napagtanto ng mga tao na sila ay nahulog sa bitag na nilikha ng isang tusong manipulator. 12 ng tao ang nagpakamatay dahil hindi nila maintindihan kung paano pa sila magpapatuloy sa buhay. Binuksan ang panibagong kasong kriminal laban kay Mavrodi, inalis sa kanya ang kanyang mandato sa parlamento, at isinama siya sa pandaigdigang listahan ng mga pinaghahanap.
Hinanap siya sa buong mundo sa loob ng 5 taon, at hanggang sa taglamig ng taon na 2003 ay walang nakaalam kung nasaan siya. May mga tsismis na matagal siyang nanirahan sa Scandinavia o sa Greece, ngunit dito rin ay nalinlang ni Mavrodی ang lahat. Sa katotohanan, hindi siya kailanman umalis ng Moscow at hindi rin niya nilampasan ang hangganan ng Russia. Sa buong panahong iyon, nagtatago siya sa isang inuupahang apartment sa gusaling katabi lamang ng sarili niyang bahay. Sa panahong iyon, bumuo siya ng mga bagong iskema sa internet at mga pinansyal na piramide kung saan ninakawan niya ang 300,000 Amerikano at mga Kanadyano. Ngunit matapos ang isang sumbong mula sa isang taong malapit sa kanya, sa wakas ay natagpuan ng mga tagapagpatupad ng batas si Mavrodí at 12-dosenang lugar na punong-puno ng ninakaw na pera hanggang sa kisame. Ayon sa inilathalang impormasyon, nagawa ng mga awtoridad na mabawi ang humigit kumulang 18 truck na puno ng salapi. Matapos ang pag-aresto kay Mavrodí at ang paglantad sa lawak ng pandaraya, tuluyan nang nawala sa kumpanya ang kakayahang bayaran ang mga ipinangakong halaga. Inangkin ng pamahalaan ng Russia ang lahat ng pera at syempre ay wala itong balak na ibalik ang mga pondo sa mahihirap na mamamayang ninakawan. Ipinakulong si Mavrodí at nagsimula ang isang detalyadong investigasyon. Taon-taon siyang nanatili sa likod ng mga rehas, at walang makapagsabi kung ilang taon pa ng pagkakakulong ang ipapataw sa kanya. Kaya pinasimula ni Sergey ang diborsyo sa kanyang asawa upang hindi na siya hintayin nito at makapagpatuloy sa masayang buhay. Bagaman tutol ang kanyang asawa, iginiit ni Sergey ang diborsyo at binigyan niya ito ng humigit kumulang $5 milyong mula sa kanyang mga lihim na account. Nagsilbi si Mavrodí ng 4.5 taon at pagkatapos nito ay pinalaya siya. Pagkatapos ng kanyang paglaya, sinubukan niyang buhayin muli ang naglunsad ng mga bagong bersyon nito sa ibang mga bansa at sa mga bagong anyo. Gayunpaman, ang mga bagong iskema ay naging hindi gaanong matagumpay at nagbigay ng mas kaunting tiwala kumpara sa orihinal na proyekto noong dekada 90. Noong buwan ng Marso, taon na 2018, namatay si Sergey Mavrodí dahil sa atake sa puso sa isang hintuan ng bus, at halos wala siyang naiwan na pamana maliban sa malungkot na alaala ng pinakamalaking panlilinlang sa pananalapi sa kasaysayan ng Russia.